Buksan ng iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka papabayaan. Kumapit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay
Ito na naman ating hinihintay, taon na nagdaan, parang kagailan. Ating gunitain ang kanyang pagdating, ating sambahin at papapurihin. Pasko sa ating laging darating, kung laging iisipin ang Diyos natin. Pasko sa ating laging darating, kung laging iisipin ang Diyos natin. Pagbibigayan at pagmamahalan, ito ang diwa ng ating Kapaskuhan. Huwag natin lilimutin, laging manalangin sa Diyos Ama nating pagkadakilain. Pasko sa atin laging darating, kung laging iisipin ang Diyos natin. Pasko sa atin laging darating, kung laging iisipin ang Diyos natin. Araw ng pagsilang ng Mesiyas ng sanlibutan, tayo'y magbigay buhay sa trono ng kaharian. Pasko sa atin laging darating, kung laging iisipin ang Diyos natin. Pasko sa atin laging darating, kung laging iisipin ang Diyos natin. Good morning, Jesus! Dito, pasan niyo po rito yung regalo. Tumatanggap pa po. Thank you, Lord. Ano kaya ang laman ng pinagpapasa-pasahan na regalo na yon? Ano? Oo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Ayan, yes po, live tayo ngayon. At may GMJ pa rin po tayo. Medyo napasarap yata tayo ng holiday, mga kapatid. Ano, matagal-tagal din na na tayo ay nakabakasyon. Yan, kamusta naman po ang inyong Pasko? Expensive. Lagi namang expensive ang ang Christmas. Pero napansin niyo ba, kahit expensive ang Christmas, parang todo-todo ka rin, no? Kasi ngayon lang okay. Hindi bale. Marami naman tayong mga napasaya. Oo. Magandang umaga po sa lahat ng mga kapatiran natin. Thank you, Lord. Meron. Sa mga nandito, lumabas na po kayo sa mga kwarto. We love sa mga share, sige, kumuha tayo ng sharer of the day. Anong bag ba yun, Beb? Hindi ko alam kung ano yung sinasabi ni Pastor. Beb, how can I show? Andito ako.
O paano kung hindi na? Sige, mababati muna ako, ha? Good morning, Sister Menchi. Tita ko! Good morning! Ayan, Sister Grace, at Sis Jerlyn, Sister Olive, Mama Linda, Sister Millet, Sister Jocelyn Denaco. Sister Tita, good morning po. Sister Rita, Sister Lorna, Sister Linda Javier, Sister Eloy, Sister Edith, Sister Bell Rose, magandang umaga sa inyong lahat. Brother Wendell, good morning. Sister Tess Magat, good morning. Oh. Sister Temi. At sa bagong kasal na si Jollibee, Mendoza na ang gamit niya. Jolly Macdo na. Hindi na Jollibee. Sister Marisa Roraldo. Kuya Jim, good morning. Brother Mondo, Sister Fe, Sister Judith. Okay. Ay, siya nga pala. Po-forward ko muna kay Jam para po makita po ninyo. Sa lahat po ng nagpatuloy ng 10 pesos a day, naku, thank you Lord po mga kapatid. Kasi yun po ay dire-diretso mga kapatid ha. Hindi po yun matatapos. Kasi taon-taon, sabi natin noon, nung ating pong ginawa yan, ay taon-taon tayong mamimigay. Naku, matutuwa po kayo mga kapatid. Sa lahat po ng mga nakapagkaloob, patuloy pa rin po. Thank you po sa inyong faithfulness sa covenant po ninyo kay Lord, mga kapatid, sa lahat ng mga nagpatuloy. At kayo po ay maraming mga taong napaligaya ngayong araw na to. Matutuwa nga po kayo kapag ka nag-aabot kayo, parang ikaw yung, iba yung mga ngiti Iba yung mga ngiti. I-forward ko kay Jam yung, hindi po kasi lahat ay nakunan ng picture. Kasi yung, lalong-lalo na yung sa mga guard, syempre, bubusinahan ka doon. Tsaka hindi lang po tayo namigay ngayon ng mga, yung mga groceries at bigas, nagbigay din tayo ng cash. Oo, kaya tuwan-tuwa sila. Yung pong mga nadadaanan mo ng mabilisan, kagaya ng mga gwardya, mga traffic enforcer, ayan, mabilisan na abot ng sobre. Sa kanila, naku, tuwan-tuwa po sila mga kapatid. Ang totoo, minsan pag may inabutan ka, mamaya 5 yung kasunod, hindi ba? 5 yung kasunod. Pero sabi nga ni Mr. Ali, expensive ang Pasko pero worth it. Ifo-forward ko kay Sister Jam para maipakita po sa atin yung some of the pictures ng mga nabigyan po nating mga kapatiran. Tapos, yung mga sweeper, nabigyan natin ulit yung ating mga sweeper. Tsaka mga, isesend ko lang kay Sister Jam. Oh, too large. Teka, unti-unti kong isesend sa'yo. Save mo lang naman, tapos hahatiin natin, ha? Yan. Ha? Oo, parang takbuhan kapag ka oo, pagbukas ng pinto. Pagka wala na talaga, tatakbo na rin kami. Oo. Ganun talaga, pero grabe naman yung mga tuwa, mga kapatid.
Sobra yung mga tuwa nila. Ayan. Nasa iyo na, Sister Jam. O, di ba? May tumatawag sa akin. Maya na lang. Yan, glory to God, mga kapatid. Okay, baka po nakakalimutan din nating i-share yung ating gawain ngayon. Magkakaroon po tayo ng sharer of the day, maya-maya po lamang. Mga kapatid. Ha? Ha? Basta may regalo, kung ano man yun. Thank you, Lord, ha? Ayan, habang hinihintay natin yung ating mga kapatiran. Sister Relly, good morning. Sister Temi, Sister Vicky, Tita Ikit, good morning. Sister Resi, good morning. Sister Carmela Tison, Nanay Clay, good morning. Sister Flor, Brother Rod Mercado, good morning po. Good morning, Sister Rose. Sister Rose Iwata. Ang bilis-bilis mo talaga, no, kapatid? Sila Pastor Simple na on the way to Los Baños. Sister Merce Villanueva Capiz. At sa mga Pangilinan na nasa La Union. Belmonte Pangilinan. De Guzman. Sister Fatima Dulos, good morning po. Sister Siling, Sister Lita. Good morning, Sister Gemma and Sister Tere Serrano. Ang lamig na kanina, no? Oo, kaninang maagang-maaga, lumabas ako sa terrace. Umupo ako, tapos doon ako nag-aral. Mami, pumasok na ako kasi gininaw ako. Papaano na kaya ngayon sa Baguio? No? Ang lamig. Kung dito nga malamig na, paano na kaya sa Baguio? Kaya ngayon, Oo. Good morning din po kay Sister Nida Webb. Ano ka mo? Nasa Baguio sila, Abel? Alam mo, grabe daw ang traffic sa Baguio. Oo, hindi na naman Oo, one time nagpasko kami doon, pamilya. Ayaw na naming umulit. Kasi kakain lang kami ng lugaw, natatanaw na namin eh. Natatanaw na namin yung lugawan. Kaso hindi mo nang pwedeng iwanan yung sasakyan. Isang oras, yung natatanaw naming lugawan. Oo, hindi gumagalaw. Sobrang daming tao pagka sa Baguio. Kasi naman, napakalamig, ang sarap. Ay, oo nga pala, ang mga Maguire. Nag-enjoy sa La Union. Ha? Mag-enjoy, mga kapatid. Thank you, Lord. Okay, para po sa ating lesson for today. Mga kapatid, keep sharing the Word of God. Sa lahat po ng mga sharer, kayo po ay merong premyo yung mapipili sa araw na ito. Ang inyong premyo ay ilang kilong sabon yon? Yung malaki? 7 kilos ng detergent powder. Kahit buong bahay po yun, kaya nyo sabunin doon na hindi mauubos. Para sa ating sharer of the day. Good morning to Sister Tess Mercado na nasa Hong Kong. Sister Rachel, good morning. Good morning, Inday Jamie. Good morning din po, Sister Minda. Sister Minda ko and Brother Rudy ko. Good morning po sa inyo. Sabi ni Sister Rita, gusto ko po yan, sabon ng premyo. Aba, malakas mag-pray yung si Sister Rita. Baka akala ninyo.
Sige. Ayan o, mga kapatid. Oo, yung laki. O, ayan ang inyong magiging premyo. O, di ba? Tamang-tama po yan. Katatapos lang ng Pasko, maraming linisan. Maraming labahin. Kaya eksaktong-eksakto po yan. So mamaya na po yan para yung mga iba makasama din sa sharer of the day. O palakasan na lang ng prayer. Sister Linda Derada Balila. Yan. Merry Christmas and Happy New Year po sa inyo dyan. Mr. Ariel, good morning. Sister Jen Hernandez. Sister G. Aquino. Good morning from the big waves of La Union, sabi ni Ate Mayet. Dun, nakita nyo ba, nagbablog si Terry? Buti na lang. Malakas ang alon, nakita ko. Sister Nancy Colina. Paul and Carla, good morning. Good morning, Sister Jen, Rubio, Sister Joy, Brother Mon. Good morning sa inyo. Sa mga iba naman, back to work sila, no? Thank you, Lord. Okay. Sa ating lesson for today, lahat kayo ay kasama. Kaya mag-prepare kayo. Oo. Itong tumatawag sa akin, sorry, hindi kaya may delivery yan? Oo, hindi kaya? Kaso, kailangan ko itong O, yan na, wala na. Okay. Ang atin pong lesson for today ay makikita natin sa Luke 2:19. Luke 2:19. Naku mga kapatid, sa mga nandito, malalaman nyo na agad yan kung ano yun. Tanong sa inyo. At maganda itong ating lesson for today. Luke 2:19. Ang sabi rito, Mary remembered all these things and thought deeply about them. Sa ibang version, ang sabi, but Mary kept all these things and pondered them in her heart. Yan. So, today, ang focus natin ngayon ay kay Mary. Hindi ba? So, nung before Christmas, ang focus natin kay Jesus. Alam niyo po kung bakit ang focus natin today ay kay Mary? Kasi, sabi rito, she treasured and pondered. Isa sa mga characteristic ng ating age, itong panahon natin ngayon, isa sa kanyang characteristic ay busyness. Ino-overload natin yung ating sarili o yung ating buhay ng mga activities, ng mga work, entertainment, and words. Hindi ba mga kapatid? At itong mga overload of activities na to o trabaho o kaya pleasure, entertainment o kaya mga salita, binibigyan na lang tayo ng konting time para mag-reflect sa mga experiences po natin. Binibigyan tayo ng konting time din para i-evaluate or i-judge yung mga actions natin, yung mga responses po natin. So, above all things, binibigyan tayo ng maliit na oras nitong business natin para ibigay natin sa Diyos ang lahat ng kung ano ang meron tayo. Pero, si Mary dito, pondered instead of posted. Kasi sa panahon ngayon, lahat ng mga nararamdaman mo, experiences mo, hindi ba? Oo, lahat pinopost. Oo, mas nauunang pinopost. Pag nagagalit, malalaman mo doon sa di ba kung ano-ano yung nasasabi pagkagalit. Pag masaya rin, mas nauunang pinopost.
Pag may blessing ka, mas nauunang nakapost talaga. Pagkakain, pinipicturan muna bago kainin yung pagkain, di ba? Kaya nagagalit yung mga senior na kasama. Ano ba naman, hindi ba pwedeng kumain na? Sandali lang pipicturan pa. So, mas nauuna yung posting kesa sa pandering. Oo. Bawa, meron kang hindi magandang experience. Instead of pondering first, kung ano ba ang dahilan, ba't ka nandun sa ganong sitwasyon? O kaya, instead of pondering, bakit nangyari sa'yo ito, ang nangyayari, pinopost mo agad. Nauuna yung posting instead of pondering. Buti na lang, nung panahon ni Mary, walang cellphone. At walang internet. Oo, wala pa. Kaya po yun, nakakalimutan na natin ngayon. Parang ang pondering is a forgotten Is it a virtue? Ang laging nagpa-ponder ng mga bagay-bagay, hindi ba? Hindi wondering, but pondering. Mamaya malalaman natin kung ano po yung ibig sabihin nitong pondering na to. So, yung pong kind of pondering na kailangan meron tayo, yun ang pinipicture dito sa Luke 2:19. No? Kagaya po sa atin, na-caught up po tayo ng yung ating experiences for the past 3 years has been a parang whirlwind, no? COVID, maraming mga restrictions, tapos lumuwag, natapos yung pandemic, tapos tataas ulit ang mga cases, bababa ulit. Tapos ngayon, hindi mo na alam kung sipon lang ba, ordinary flu lang ba meron ka, o COVID na. Hindi ba? Kasi ngayon, konting sipon lang, uy, COVID ka na, positive ka na. So parang hindi na natin alam ano na yung magiging damdamin mo, ano na ba yung magiging pakiramdam mo. Hindi ba? So, madami tayong mga naranasan na hindi naging settled yung ating mga damdamin, no, mga kapatid. So, sa mga iba, naging peaceful sila nung nagka-pandemic. Sa mga iba naman, parang lalong dumami yung kanilang mga alalahanin. Meron nang napahinga, meron namang naging mas busy sila nung pandemic. Parang kagaya sa atin, di ba? Mas naging busy tayo actually nung pandemic. Kasi lahat ng galaw natin dito sa loob, everyday, na hindi naman natin ginagawa dati, nangyari sa atin. Everyday, magpe-prepare ka, tapos naggagawa ka ng mga kung ano yung pwede mong i-share sa ating GMJ. So, maraming mga encouragement at maraming mga discouragement. Ang maganda po dito kay Mary, kaya sabi ko sa inyo, kasama kayong lahat, Mary pondered everything. O sa ibang version, sabi niya, kept everything. Dito po sa verse natin ngayon, ang pwede nating tanungin sa sarili natin, what has God been doing within us this year? Ano bang ginawa ng Diyos sa buhay mo? Paano ka ba niya tinuruan na mag-grow? Saan ka ba niya tinatawag to repent and change? Alam nyo, itong taon na to, dyan ako madami. Saan ako tinatawag ng Diyos na mag-repent at mag-change? Yun. Kasi kapag nag-aaral ka lagi ng salita ng Diyos, ito yung malamang ewan ko lang kung sa inyo po, pero sa akin, ito lagi yung parang may calling lagi ang Diyos sa'yo to repent and change. Kasi, di ba sabi natin ang salita ng Diyos ay salamin? So nakikita mo, ano ba yung mga dapat kong baguhin at ano ba yung mga dapat kong ihingi ng tawad? Na maganda pong attitude yan. So the word kept, sa original Greek, means to keep within oneself in order to closely guard or accurately and carefully preserve. So sabi doon, Mary kept everything in his heart.
So, ang word kept, ulitin ko, sa original Greek, ang ibig niya pong sabihin is to keep within oneself in order to closely guard or accurately and carefully preserve. So yun yung mga bagay na hindi mo lang tinago. Kung hindi, at di lang basta tinago, sabi accurately itatago mo siya. Ibig sabihin, pag accurately, walang labis, walang kulang. Tapos hindi mo lang siya itatago. Habang yan ay nakatago, pinipreserve mo pa siya. Carefully and closely and carefully preserve. Ano itong mga ipipreserve natin? So, kept, sabi yun ang meaning, and the word ponder means to lay in order. Parang isasalansan mo siya. Madaling maintindihan to ng mga OC. Isasalansan mo siya ng maigi. Like a person who carefully and meticulously chronicles a story. Oo. Hindi ito yung mga marites, ha? Kasi ang mga marites, mahilig magdagdag at magbawas. Di ba? Para masut kung ano yung gusto nilang palabasin sa isang bagay. Hindi. Ano ba ang mga nagko-chronicles? Writer? Writer ba? Historians. Yan. Mas maganda yata mga historians kasi kinukuha talaga nila yung actual na nangyari at hanggat maaari, ayaw nilang may binabago. Kasi nga, history yung kanilang sinusulat. So, yun po ang pagkakagamit ng salitang kept and pondered. Isipin nyo na lang po, kasi alam nyo, si Luke at saka si Matthew ay nagsulat nito nung namatay na si Jesus. Sino sa palagay nyo ang in-interview nila? Si Mary, siyempre, siya yung simula't-simula pa sa pagkausap pa lang sa kanya ng angel siya na. So, sinulat nila. Pag binasa nyo sa Luke 1, sumulat si Luke kay Theophilus, ang sabi niya, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para maigawan daw niya ng makatotohan ng salaysay. Yan, totoo yan mga kapatid. Sino pa nga ba ang makakapagsalaysay ng lahat ng tungkol kay Kristo kung hindi yung nanay? Now, kung yung nanay, kinalimutan niya lahat yon, walang nakarating sa atin ngayon. The same thing with us, mga kapatid. Na kapag yung mga bagay na ginagawa ng Diyos sa buhay po natin, ay hindi natin itinatagong mabuti, alam nyo, parang guilty nga ako dito. Kaya pala, maganda na nagjo-journal ka. Kasi, halimbawa ngayon, ika-close na natin ng 2023. Hindi ba? Ito nga, habang nagbabasa ako nito, nag-aaral ako, sabi ko, parang alam mo yung kailangan ko pang alalahanin, yung mga, yung mga magagandang unforgettable experience na ginawa ng Diyos sa akin within this year na lang. Kapag wala kang journal, mahirap bumalik, di ba? Kasi yung kaisipan natin, may mga nakakalimutan na, lalo na tumatanda na. Hindi ba? Tapos na-overload na nga ng mga information. Sabi nga ni Tane, natatakpan na yung dati. So maganda yung may journal ka. So sabi rito, i-chronicles mo yung mga ginawa ng Diyos. So pagka nagko-chronicle, ang ibig sabihin nun, sinusulat mo. Tapos pag sinulat mo, i-preserve mo siyang mabuti, accurately, and then preserve that. Ngayon nakakalimutan na, isipin niyo po pag si Mary nakalimutan lahat yun, ano na lang isi-share niya sa atin? So, dito na ngayon papasok ang inyong part dito and also your part, mga kapatid. Iko-close na natin ng 2023. Pero bago natin i-close ito, kaya natin siya i-close, ibig ko sabihin, to make room for another experiences, another blessings nitong darating sa ating taon. Pero itong taon na to, ano yung naaalala mong mabuti
na hindi mo makakalimutan ngayong taon na to na ginawa sa'yo ng Diyos? Tawagin ko kaya si Brother Roger. Madami rin pinagdaanan si Brother Roger itong taon na to. Tinutulungan ko siyang maalala no? Oo. Parang ngayong taon na to, naging laman ka ng ospital no? Pero hindi ikaw ang may sakit. Hindi ba? Ano yung hindi mo makakalimutan? Kasi ito yung pinag-aaralan natin ngayon na never forget, mga kapatid. Yan. Huwag nating kakalimutan kasi ang Diyos kumikilos sa buhay natin araw-araw. Araw-araw. So ano ba yung hindi mo makakalimutan, Jer? Na ginawa ni Lord sa'yo na sobra mong pinapasalamatan? Ayan, good morning po. Sige pa, Jer. Pasok pa. Yan. Good morning po. Ako nga pala po si Brother Roger. Thank you Lord po sa taong pong 2023 po na talagang yung hindi ko po makakalimutan kay Lord na yung bilang isang naglilingkod kay Lord na alam mong hindi kanya pababayaan sa paglilingkod mo sa kanya na talagang magtitiwala ka sa kanya na yung sa akin nga po yung sa asawa ko na tumaas po yung BP na hospital po na hindi mo inaasahan sa ganitong gawain po na pag kailangan mo ng tulong sa mga kapatiran na mayroon kang mapupuntahan at unang-una nga po yung pagdala namin sa hospital na hindi ko po inaasahan na mayroon po sa aking mga tutulong na gano'n na dinala namin po siya sa hospital na mabilisan na unang-una po financial po. Kasi hindi naman po biro yung mga hospital po dito sa mga nakapaligid po sa amin na pag lumabas ka po talagang pera po kailangan. Kaya thank you Lord din po na pagpunta lang po namin sa hospital, nahiga lang po yung asawa ko sa higaan, 11,000 kaagad po. Sabi ko kung hindi ka naglilingkod kay Lord, saan ka kukuha ng ganun? Humiga lang po 11,000. Sabi ko, Lord, hindi ko po kaya ito. Pagkatapos sabi, iko-combine po yan. Mayroon pong mga down payment pala po yun. Mag-iisip ka po kung saan mo kukunin yun. Ang gagawin lang po natin pag may mga ganong sitwasyon po, manalangin kay Lord at hingiin kung anong dapat gawin. Sabi ko nga po noon kay Steria, sabi ko, hingi po ako ng referral. Pag hindi po ako binigyan, ilalabas ko po dito sa hospital at dadalhin ko po doon sa Parañaque Hospital. Pagdating po namin sa Parañaque Hospital, kahit na medyo matagal po, at least po lahat libre, pati mga laboratory po. Kaya thank you Lord po sa mga tumulong po sa community po natin na hindi po ako pinabayaan sa mga pangangailangan ko po sa araw-araw. At least ngayon po, kahit yung maintenance niya po dati 150, ngayon 35 pesos na lang po. Thank you Lord. Amen. Thank you Lord. Sana pala, dinala mo na lang sa hotel. Di ba? Yung 11,000, at least hindi amoy gamot. At saka, may free breakfast pa na buffet. Di ba? Mga kapatid. Pero nakikita niyo po ba, naaalala mo so vividly yung mga ginawa ng Diyos sa'yo. And that's a good thing, mga kapatid. Kasi hindi dapat nililimot yung mga ginagawa ng Diyos sa buhay po natin. Maski po dun sa mga kapatiran natin na nasa kanya-kanyang bahay, ito po siguro yung time na ano po ba yung mga naalala ninyo ngayong taon na ginawa sa inyo ni Lord. Pwede po kayong mag-share din, mga kapatid, para gayahin po natin si Mary na detalyado, isinyer, yung mga magagandang ginawa ng Diyos sa buhay niya. Sige, Jessica daw. Kakagulat ka naman, Beb. Oo. Halika, Jess.
Dito na ako. Dahil pala may isang upuan. Magdagdag na lang tayo ng isang upuan. Sige, yan. Ayan. Yan, yan. Ayan po. Unang-una po ay papurit, pasasalamat po kay Lord yung akin pong ibinibigay po sa Kanya. Kasi po ngayong year, challenge po yung, yung aming health mag-asawa. Ayan, si Butch din po. Ayan, parehas kami. Yung aming health parehas. Pero nandun po yung year na to pinakita ni Lord yung miracle. Hindi lang dun sa sitwasyon naming mag-asawa, kundi dun sa sitwasyon din namin ng buong pamilya. Ayan. Unang-una dyan yung sa financial namin. Nakakatuwa kasi yung sa gamot ng asawa ko, biruin mo meron palang yung ospital, ayan, nakapagpa-check up siya, tas na-biopsy siya ng libre. Hindi namin na afford na gawin yung mag-biopsy ng ganon. So napaka-bait ni Lord kasi alam niya talaga lahat yung pangangailangan naming mag-asawa. Saka natutuwa din ako dahil nung year din na to, hindi lang sa health, natuwa din ako dahil napaligaya, sa tulong ni Lord, napaligaya ko yung nanay ko. Yung first time lang niya sa buhay niya na maganap sa buhay niya, ay tinulungan kami ni Lord na isa katuparan para mabigyan namin ng kaligayahan yung magulang namin. Yung nadala namin siya sa hotel, tapos spa siya na nakapag-relax siya dahil siya po kasi ay isang massage therapist. So di ba pag massage therapist walang gumagalong sarili niyang likod. Kaya niyang ibigay yung kaligayahan ng iba, i-relax lahat ng ibang tao, pero yung sarili niya hindi niya nagagawa yun. Nung nag-birthday siya, talagang humingi ako ng help kay Lord na, Lord, sana mapaligaya ko yung nanay ko. Ayun, yung isang bagay na yun yung kinatuwa ko kay Lord na ibinigay din niya. Ayun, saka yung nagti-thank you din po ako dun sa binigay niyang kalakasan sa tatay ko na akala namin muntik na naman. Ayun, patuloy na pinalakas at hanggang ngayon malakas pa rin. At isa pang pinagpapasalamat ko yung nangyari lang nitong New Year, nitong nakaraan, nagkaayos-ayos yung aming family, dun sa amin, Hernandez family. Nagkabati-bati na sila. Kaya nung Pasko, napakasaya namin. Ayan, napakasaya kasi nagbatian na lahat, nagyakapan. Although may nawalang isang nag-sacrifice para napunta na kay Lord. Pero nandun pa rin yung kaligayahan kahit na may kalungkutan. Sa gitna ng kalungkutan, may kaligayahan. Ayan, tuntua ako. Yun yung talagang gusto kong i-share sa lahat. Kasi nakakatuwa na nagkaroon ng peace. Yung gift niya na peace na pinagkaloob niya dun sa buong compound namin. Na yung mga ayaw magbigay, biglang nagbigay. Kaya thank you Lord po dahil wala po talaga akong masasabi kundi thank you Lord po. Wala. Kung ano man po yung natanggap namin, shinare na rin po namin sa lahat. Ayan. Thank you Lord po. Amen. Thank you, Lord. Alam nyo, parang matagal na struggle nga nila yung dun sa compound na nalulungkot nga sila kasi nga parang magkakamag-anak, tas magkakatabing bahay, tapos hindi magkakasundo. Napakalaking blessing nga niyan. Thank you, Lord. Para po dun sa mga nagtatanong, bakit ibabiopsy si Brother Butch, ay siya po kasi may autoimmune disease. Oo. Wala siyang cancer. Wala po. Ano lang yon? Search nyo na lang po yung autoimmune. Iba-iba kasi ng ng ina-attack sa katawan. So, ayun po. Siya po'y malakas na malakas. Thank you, Lord. No? Amen. Sister Jam naman daw.
Sister Jam naman. Ayan. Thank you, Lord. This year, isa sa mga binigay ni Lord yung nakalipat ng kwarto. Tapos, yung kapatid ko nakalaya na siya. So, thank you, Lord. At saka, ngayon, medyo may idea na kung nasan siya. Oh, thank you, So, Lord. Thank you. Ayan, yun po. Thank you, Lord. Amen, amen. Ayan. Naku, thank you Lord sa mga answered prayer, no? Nakakadagdag dun sa, sa spirit ng Christmas, no? Medyo malaking alalahanin yun para sa pamilya. Pero, ako din nag-aalala naman para kay Sister Net. Pero thank you Lord, no? Glory to God talaga yung answered prayer na yan. Okay. Thank you, Lord. Good morning din kay Mike at kay Kleng. Oo, nandito sila ngayon from Chicago. See you soon, kapatid. Pwede rin po kayong sumagot, mga kapatid, ha? Kung gusto nyo, i-PM nyo. Share nyo naman po kung ano po yung mga hindi nyo po, tinetreasure po ninyo na ginawa ng Diyos sa inyo. Yan. Tawagin naman natin ngayon si Pastor Rafi. Yan, si Pastor Rafi naman. Bawat isa sa atin, alam nyo, laging may magandang ginagawa ang Diyos eh. Yan, Pastor Raf. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid. At Blessed New Year. Well, sa akin po kasi marami po talagang ginawa ang Diyos na talagang ang milagro ay talagang milagro. Oo. Ngayon lang po talaga, pag binabalik kami ngayon, salitang pandering, no? Kung babalikan ko po lahat ang sitwasyon, yung time na namatay si Linda, tapos after a few months, diagnose naman ako na mayroong stage 2 cancer. Tapos po noon, kailangan mag-undergo ko ng mga laboratories, lahat, kumbaga kailangan ma-experience ko po lahat yun. Then all of a sudden, yung 2 chemotherapy, nag-undergo ako. Pero nagyari po yung chemotherapy ay hindi to naging way para ako manghina, kundi para siya naging vitamin sa akin. Kasi baligtad po malakas akong kumain, nagja-jogging ako during the time ng kikimo ako. Yung alam po, naalala niyo po yung sabi ko, meron tayong new look today. Yung medyo nawalan kami ng buhok. Pero ngayon sabi ko, ayoko na doon sa grupong yun. Iba na yung grupo ulit ngayon. Kaya pala naging best friend mo si Kuya Ernie that time eh. 3 kasi kami, si Pastor Simple, si Mr. Ernie. So, nakakatuwa naman po. Then, after nung chemotherapy, and here comes the Lord, nung pong time na yon, ang akin talaga, Lord, kunin mo na ako dahil okay na ako Para bang mga 2 or 3 times ang prayer ko, kunin mo na ako. At yung pinakalas ay yung aking, nung lalagyan na ako ng anesthesia, sabi ko, Lord, huwag mo na akong gisingin. Pero nagising pa rin ako. Pero during that time, alam nyo, doon ko na, kumbaga, nasimulan, nahingin yung, Lord, ano ba talaga ang will mo? Doon ko natutunan mabuti, paano makinig sa Kanya, maging sensitive ako. Pag sinabi po kasing will, 4 na bagay yan, yung purpose, yung plan, yung desired will, moral will, 4 po yan So yung desired na yun, yung aking sinik, ano ba talaga ang will? Reveal mo sa akin. Then unti-unti na nga po yun, hanggang sa na-receive ko na yung word, sa John 9, sa Psalms 30 verse 2, sabi doon, you prayed and I heard you and I healed you. Sa John 9, yung cause ng sakit mo is not because of your sin of anyone, but I just want to show my glory to you. Tapos yung nga po yung biglang, meron ako nalulon na isang bagay na ang itsura niya ay yung seaweeds
na bilog, na kulay itim, na napakalaki, na tapos nung nasa kamay ko siya, ang inimpress ni Lord sa aking word ay yung time ni Noah. Nang merong great flood, tapos nag-send siya ng mga ibon, at I think that was the third time na may dala ng dahon, yung ibon na sinasabing dry na. Then after po yun, hanggat sa ang isa pa pong, then nangyari po, magaling na po ako, kita naman po niyo yung katawan ko, kailangan mag-diet pa ako dahil sobrang aking, kumbaga yung sa pagkain, yung gana, i-exercise ko, tuloy-tuloy pa rin lahat, nagwe-weights pa rin po ako. Pero yung talagang hindi ko talaga malilimutan, of course, noong 2017, na-ordain ako as a pastor. Then after po noon, this year, ay yung ako'y naging certified. Sabi ko nga, Lord, worthy ba ako? Parang hindi ko maubos maisip na marating ko po yung stage na yon na maging certified pastor. At ako'y nagpapasalamat nga po sa Panginoon sa mga series na yon. Actually, part po yon siguro ng aking testing para i-search niya ang heart ko kung itong mga bagay na ito, tanggalin ko sa iyo, mamahalin mo ba ako? Kung bibigyan kita ng sakit sa 2 Chronicles 15:6, sabi doon na the one who inflicted is the one who would heal. Then after na po noon, masabi kong testing, thank you Lord, tinulungan niya ako makasurvive up to the present. At hanggang ngayon, sinisik ko pa rin ng will, then what, Lord? Ano nga pagagawa mo sa akin? At ako'y willing, Lord, na kung ano yung pagagawa mo sa akin, guide me. Kaya nagiging maingat po ako sa lahat ng bagay dahil gusto kong makinig sa Panginoon sa lahat ng bagay. At yung ayun po yung I think last week, meron tayong Christmas party sa Marcelo. Sabi ko, Lord, gusto kong kumain ng lumpia. Pero many times nangyayari po ito sa akin. So nakita ko yung lumpia, gusto kong kumain, pero nagmamadali kami. Alam niyo, nakakatuwa, pagdating namin sa sa Mahogany, pagdating ko doon, isang, ano ba tawag doon? Bilaong lumpia. Ganun po siya mag-ano sa akin. Ganun po siyang mag-express ng yung kanyang presence na kahit na ibulong ko lamang, mamaya nandyan na. Kaya ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon at patuloy ko pa rin hinihintay ano pa ba ang iyong pagagawa sa akin at ako yung gamitin for your glory. So magandang umaga po at marami po salamat sa inyo. Amen. Thank you, Lord. Pastor Rafi. So, nakita niyo po ba, mga kapatid, na maski yung malilit na detalye, hindi mo makakalimutan. Kasi ang isang bagay na tinitreasure mo, imposibleng makalimutan mo eh. Nakakalimutan mo lang isang bagay pag wala lang kwenta sa'yo. Pero pagka ito'y isang importante at mahalagang bagay, baski yung mga maliliit na detalye, kaya mong i-describe. Kaya mong sabihin, di ba? Kagaya nung ako nga, hindi pa niya nasasabi yung parang, clear na clear pa sa akin yung pagka-share niya, kung ano yung lumabas sa kanya, na malaki. Sabi nga niya, nung lumabas nga yun, sabi niya parang nawalan daw siya ng ilong, di ba? Natakot nga siya kasi ba't parang lumuwag bigla yung paghinga niya eh. So, yung mga ganong bagay, hindi po dapat yun kinakalimutan. Tignan naman natin si Mang Boy. Si Mang Boy, madami ring mga yan. Madami din si Mang Boy na hindi makakalimutan na magagandang gawa ng Diyos sa buhay niya. Ang topic po kasi si Mary, nag-ponder siya sa lahat ng nangyari sa buhay niya. Kaya po, na-share niya yun kay Luke at saka kay Matthew. Ngayon, kung hindi niya maalala lahat yun, bawa, magagandang ginawa ng Diyos sa buhay mo, hindi mo maalala, hindi mo tuloy ma-share sa iba. Siya, kaya po nakaabot sa atin kasi inalala niya yon. Tapos tinago niyang mabuti sa puso niya at pinreserve niya. Kaya nung interviewin siya ni Luke at saka ni Matthew, detalyado lahat ang pagkakasabi niya. Kayo po, ano po yung mga
detalyado pang hanggang ngayon na ginawa ng Diyos sa inyong hindi nyo makalimutan? Alam nyo naman yung nangyari sa amin. Parang, kala nyo lang, walang dating yung nangyari sa anak ko. Pero haba palang tumatagal. Ayoko kayong palungkutin sa Pasko, ha? Hindi po. Masaya ako sa puso ko. Kaya lang, yung pag-aalalahanin mo mga pangyayari, makita mo yung mga barkada ng aking anak, masasaya lahat. Lalo na't marami kaming naatinan na party na ang involved ay yung kanyang mga kaibigan. Parang, siyempre, hindi mo maiiwasan na alalahanin. Ang word ko nga ngayong Pasko, yung 1 Timothy 5:8. Kaya wala akong inasikaso, kundi puro pamilya. Pamilya ang salbasyon, at pamilya ng aking misis, lahat pinapasyalan namin. Kaya, kumbaga sa ano bang tawag dyan? Talagang puro gastos. Salamat nga pala rin sa salamat nga pala rin sa ilang nagpadala. Appreciated ko po lahat yon. Pero ang mahalaga, nakalipas ang Pasko na hindi lamang basta tradisyon, kundi alam natin kung ano talaga ang meaning na kung ano ang ginawa sa atin ng Diyos. Talagang yun na ipapakalat mo. Hindi yung marami talagang kalungkutan sa buhay, maraming kahapisan, pero ang mahalaga, masaya si Lord sa iyo. At maging masaya rin ang mga tao sa buhay mo, at yun ang ating maging kaligayahang lahat. Salamat sa Diyos at tayo buhay, punong-puno ng pag-asa, itong bagong taon. Another experience. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. At tuwing nakikita ko si Mang Boy, nakikita ko kung ano ang kayang gawin ng salita ng Diyos sa buhay, lalong-lalo na sa isang ama. Kasi hindi biro yun. Tapos bunso pa. Mahirap po talaga yun. Pero tuwing nakikita ko siya na sabi nga niya mukhang okay, pero okay siya. Alam ko okay siya. Salamat na lang nangyari yon, nandito na siya kay Lord. 'Di ba? Kaya yung kaaliwan na binibigay ng Diyos sa atin, hindi mo pwedeng minus-minusin eh. Kasi yun ngang mga iba, buhay pa nga yung mga anak nila pero nadidepress na. Dahil sa mga di ba? Pero siya, wala na yung anak niya. So, yun, tuwing nakikita ko siya, na mamangha ako sa kayang gawin talaga ng salita ng Diyos sa buhay ng isang tao. Thank you, Lord. Ayan. At alam niyo po kung bakit sharing naming mga workers sa family, kasi po sa totoo lang, tuwing mga holidays lamang namin na kakasama talaga yung mga pamilya po namin. Parang tawag nga sa akin dati Bisaya eh. Bakit Bisaya pala? Natanong ko yun. Bakit ba sabi nung nanay ko dati, ikaw para kang Bisaya kung umuwi. Yung pala, inalam ko yun sa isang Bisaya din. Sabi ko, ba't palaging ganun? Ba't para kang Bisaya? Yung pala, sa sobrang layo ng Mindanao, madalang umuwi kasi nga malayo. So, kaya ka pala sinasabihan para kang Bisaya kasi parang akala mo, layo-layo mo, hindi ka makauwi. Sa totoo lang po, sa aming mga manggagawa, yun, tuwing Pasko, November 1, yan. Kasi yung New Year, hindi na kasi New Year, tayo nang magkakasama rin nun So, November 1 lang talaga. At saka Pasko po namin nadadalaw. Kaya, kung ano yung time na nabigay sa amin, pagdating ng mga ganyang talagang ibinibigay namin sa family. Yan. Thank you, Lord. Oo. First time din na dito kami nagpasko kasi sabi ko dito na muna tayo. Kami nga rin muntik na ngang hindi mabuo.
Kasi nga parang nagkaroon ng, siyempre yung mga bata kasi ngayon may mga trabaho na. So parang nagkaroon ng schedule ng 24 and 25. So first time, kung sakasakali, first time na magpapaskong hindi kumpleto yung isang kapatid. Pero nung una nga, nag-react na lahat dun sa group chat. Sabi ko, wala mo nang magsasalita, mag-pray, at matagal pa, may 1 linggo pa, marami pang pwedeng magbago dyan. Thank you, Lord naman, no? Sa hospital kasi nagtatrabaho eh. Thank you, Lord naman. Talagang ilang days before Christmas, nakita daw nung nila na may schedule. Ay, bakit may schedule ka ng 24? Hindi ka rito magpapasko, sabi sa kanya. So, nabuo pa din. Yung isang mga kapatiran naman natin, babasahin ko rin. Sabi ni Sister Bell Rose, ang experience po ng Christmas, bagamat hindi kumpleto ang family. Pero thank you, Lord, sa joy pa rin na ipinagkaloob ng Lord. And for the first time, nakapag-share din ng blessing sa iba, pero hindi pa lahat nabigyan. Honestly, I hope sa susunod, makabawi din. Thank you, Lord, sa provision at matapos yung bayarin namin, Lord, para maging channel of blessings na po sa iba. Sabi naman ni Sister Olive, salamat sa Lord during times na nag-financial drought ang mga siblings namin ni Sister. We are continually blessed ni Lord to be a channel of His blessings and with others also. Magandang pananaw po yan dahil yan din naman po ang sinasabi ng salita ng Diyos na kaya ka pinagpapala para pagpalain ng iba, hindi para sa'yo lang. Sabi ni Sister Eteng naman, Celeste, I feel Pastor Rafi, hindi lang ako nag-undergo ng chemo, but for 14 years, I'm still alive and kicking. The Lord really heals me. Kahit na ano ang mangyari, the Lord is my strength. Kay Minister Ariel naman, ang sa akin po ay yung kaligtasan na binigay kay Sister Tess noong maaksidente siya last May 10. Kagalingan ng aming tatay at yung nakasal na yung kapatid namin na si Brother Don last December 23. Sobrang thank you, Lord po. Sister Rachel naman, ako po, Sister Ria, sa kabila ng pagkakasakit ko, naramdaman ko po yung love and care ni Lord. Siya lang talaga, wala nang iba. Oo. Si Sister Rachel, umabot na dun sa point na hindi na siya makakilos. Tapos payat-payat na niya. Hindi ba tapos nasa malayong lugar pa siya? Naalala ko nung nagme-message siya, nahingi ng prayer. Kasi nga, pinuntahan siya nung mother niya na may edad na rin. So, pumunta doon ang mother niya, dapat pinapasyal niya kasi bakasyon. Ang nangyari, may edad na, tapos siya pa yung inaalagaan. Kaya lalo siyang naiiyak. Pero ngayon, back to normal na Sister Rachel. Kay Mama Ched naman, glory to God, ako naranasan ko na akala ko hindi na ako makaraos. And stroke, hindi biro at magkaroon ka ng clot sa utak. Salamat hindi ako nagkaroon ng physical damage. Glory to God. Yan, oo, si Mama Ched din, no? Kala rin natin wala na eh. Ilan taon na si Mama Ched? 79, no? Di ba? Mag-80 na. Pero yan, still alive and kicking, ano? Thank you, Lord talaga. Sino kaya? Si Minister Jerry kaya? Minister Jerry kaya? Yan. Good morning po mga kapatid. Sabi nga nung binasa kanina nung iniingatan niya sa puso niya nung mga naranasan niya si Virgin Mary. Ako naman, lagi kong nasa isip itong mga bago mag-Christmas nung Psalm 139. Examine me, O God, and know my thoughts, find out if there's any evil within me, Lord. Tsaka nung sa Psalm 119, verse 74, those who honor the Lord, pag nakita tayo, will be glad they see me. Kaya, ang hindi ko makakalimut, kasi financially, thank you Lord, glory to God,
Materially, thank you Lord, glory to God. Family, thank you Lord, glory to God. So nung word na nung pina-funder, kasi naalala ko, may mga worker na nagsasabi sabi nga ni Pastor Alex minsan, nung other side hindi nakikita. Ang lagi nakikita nung pagiging makulit ko. Pero actually ako talaga kinukulit nila. Tsaka sila yung nakakapagsabi sa akin ng diretso. Na okay lang sa akin kasi, pero sabi nga may nagsabi, nag-GGMJ tayo, sabi gano'n, si Minister Jerry, friendly yan, miracle yun. Tapos sabi ng ibang worker, dito sa loob, nagbago ka na rin So, kaya nung talagang ang magbabago rin talaga sa atin nung salita ng Diyos. Maglilinis sa atin, mag-aayos ng buhay natin. Maski sa family, thank you Lord, nung Christmas 25, nandun kami lahat kila Brother Bong Lasangre. Thank you Lord, grabe nung Sabi ko, sobra namang handa yan. Parang ilan lang kami roon. Sabi niya sa amin, Mami, tikman mo itong ginawa ko para sa'yo. Mami, tikman mo itong ginawa ko para sa'yo. Sabi namin, ba't pa na yung mami? Tapos sabi niya sa akin, pag hindi, niluto ko talaga lahat yan para iuwi nyo. Ay, isang katutak nung daming pagkain So, glory to God, no? Nung ginagawa ni Lord, talagang si Lord lang talaga ang, sabi nga taste and see that the Lord is good. Amen. Wala siyang ginawang masama. Nature niya na siya ay mabuti. At walang ibang mabuti kundi ang Diyos. Amen. At ang Diyos, hindi niya pwede salungatin nung kanyang kabutihan. Kaya, ang isusukli lang natin nung pagiging mabuting tao na galing sa ating Panginoong Hesukristo. Thank you, Lord po, mga kapatid. Amen. Thank you, Lord. Nagbago na nga. Tumatanda na kasi. Di ba? Thank you, Lord, talaga. Parang no? Oo, nakakapanibago si Minister Jerry kalmado talaga na siya ngayon, Sana daw laging Pasko. Hindi. Alam niyo, totoo naman, malaki na rin ang pagbabago ni Minister Jerry. Sample daw? Hindi. Kung di nyo napapansin, oo talaga, malaki na. Pansinin lang ninyo. Malaki na siya. Tawagin naman natin si Mami Paz. Yan, si Mami Paz. Oo. May dala na yan. Alam nyo, si Mami Paz, pagka nagsasalita siya, hindi pag nagsasalita kayo, nakikinig ako maski dun sa prayer natin. Isa po kayo dun sa mga, kapag ka nagsasalita, alam ko na galing sa puso. Kaya parang hindi nyo mapigilan yung sarili. Oo. Ayan si Mary Paz. Hallelujah. Happy New Year po sa inyong lahat. Thank you, Lord. Sobrang biyaya ho ang ibinigay sa akin ng Diyos sa taong ito. Kasi yung anak ko nga, si Bong, siguro may 5 years na kaming hindi nagkikibuan. Wala na akong ginawa kundi panalangin. Kasalanan ko din naman kasi nakipag-away ako sa kanya bago ako umalis dun sa bahay nila. Nagkasagutan kami, tapos umalis pa ako. Kaya hindi na kami nagbatian. Thank you, Lord, naman, itong taong ito, nung mamatay si daddy nila, doon kami nagbatian. Tuwang-tuwa na siya, yakap-yakap niya ako, sabi niya, sabi niya, hindi umiyak si Mami nung mamatay si Daddy. Pero ngayon umiiyak sa akin. Paano hindi ka maiyak na hindi ka na binabati?
Ah. Itong taon talaga, sobrang biyaya ng Diyos. At sinabi ni Ben sa kanya, walang kapera-pera. Si mami, lagi walang pera. Hindi ako nagsasabi kasi ayaw kong magmukhang kawawa eh. Walang kapera-pera lagi yan si mami kasi binibigay doon sa kapatid niya na bunso namin. Lahat talaga, nangungutang pa ako para may ibigay. Huwag niyo akong intindihin. Sabi ko, kila kay Maripas, ganun ang pagmamahal ng magulang. Kahit wala ka na, mangungutang ka para may ibigay ka sa anak mo. At alam niyo, sabi ko, Lord, tapusin mo na itong paghihirap ko. Hindi ko na kaya. So, nahihiya na ako, mga inutangan ko. Pero talagang sumasagot ang Diyos. Doon nga nagkabati na kami ni Bong. Pinapadala na ako buwan-buwan. At sabi ko nga kay Jerry kahapon, gusto ko sana sabihin kay Bong, huwag din ako bigyan kasi kumbaga hindi na ako hirap sa ano ngayon dahil yung bunso ko naman hindi na rin humihingi masyado kasi may trabaho na yung isa, Oh, thank yung you, kanyang Lord. girlfriend. Oh. Kaya wag na niya, nahihiya ako kay Bong na bigyan ako ng bingyan. Eh, sabi ni Jerry, bakit di ka naman humingi? Hayaan mo siya magbigay na magbigay. Pero talaga pong itong Paskong ito, sobrang saya binigay ng Diyos sa akin. Malalaking isda ang pasalubong ni Bong na para daw merong mami niya. At saka nagpagawa siya ng kwarto doon sa baba dahil alam niya hindi na ako makaakyat. Nagpagawa siya na gagawing opisina ni Neneng. Pag andito si Mami, puro Mami ba? Pag andito si Mami, mayroon siyang kwarto dito sa ibaba. Kaya paano ka hindi maging matuwa sa Diyos? Thank you, Lord, talaga. Amen. Amen. Bumabawi, Mami Paz. Opo. Thank you, Lord. Oh. Paano ka nga namang di maiiyak sa mga ganong pagpapala, hindi ba? Kasi doon sa morning prayer nga namin wala nang iniyak si Mami Paz kung hindi yung yung magkabati nga sila. Ayan, thank you, Lord. Sabi naman ni Sister Josie, sa akin po maayos na kalusugan ng pamilya. Walang na ospital. Then yung opportunity na makapagbiyahe na provided ni Lord sa paggamit ni Lord ng anak ko. Lahat ng out-of-town trip provided at ngayon lang nangyari na sunod-sunod na biyahe. At yung Singapore travel with Sister in Christ. At ang latest ay ngayong Pasko. First time na makasama ang family ng balai ko dahil OFW. Masaya kahit maulan sa Pagbilao, Quezon. Kompleto ang family niya at kompleto din kami. Thank you, Lord, for the year 2023. Sister Vicky naman, thank you, Lord, though nagkasakit ako at na-hospital ngayong taong ito. Pinagaling naman ako agad ni Lord at binigyan ng wisdom how to take care of myself as a senior. Plus, hindi mo nabanggit, pumayat ka dahil doon. Pero ang magandang ginawa naman ni Lord sa akin ay nakapagbakasyon kami ng family ko with my grandchildren sa Melbourne and Sydney for 3 weeks. Very memorable po yun sa akin na kasama namin ng aking bunsong anak. Sabi ni Jerlyn, napansin din po namin na nagbago na si Minister Jerry. Nung anniversary ng Laia, nung practice namin, super cool niya lang. Thank you, Lord. O, tamo, bago na talaga si Minister Jerry. Oo. Patawarin niyo na si Jerry. Patawarin niyo siya para makita niyo yung pagbabago niya. Ano? Kala ko sagot niya, dati ako'y katulad niyo. Kay Sister Relly naman, glory to God po dahil nilob ng Panginoon na buong family ko for the first time in history na nasama-sama kaming nag-celebrate ng birthday ni Lord na may kagalakan sa puso ang bawat isa. Ako, nagpapasalamat ako kay Lord, kay Sister Relly kasi nung Christmas party natin, nakasama na natin siya ulit. Kasi every time na nakikita ko Sister Sharon, kinakamusta ko siya, nagka-pneumonia kasi. So, matagal-tagal din yung recovery ni Sister Relly. Kaya tuwang-tuwa ako nung nakita ko siya nung Christmas party po natin. So,
Thank you, Lord, ano? Meron pa dito eh. Si Minister Elmer. Ay, naku to si Minister Elmer. Meron tong ano, nangyari sa kanya. Oo. May ano to, may habit tong si Minister Elmer. Merry Christmas. Yung mga taga Pangasinan, Baguio, kamusta daw sabi ni Mr. Jerry? Yun nga yung sabi nga ni Sister Ria na Mary pondered and treasured her experience in the Lord, no? Totoo yun, sabi ko kay Mr. Boy, napakaganda ng ginawa ni Mary na talagang kanyang tinreasure, pinander sa kanyang heart yung kanyang experience kay Lord. Kasi kung hindi niya ginawa yun, hindi niya makakayanan yung mangyayari sa anak niya. Pahirapan, nahagupitin, papako sa krus. So napakahalaga nun na tinetreasure talaga yung ganung bagay. So sa akin naman, ano ba sa akin? Yung sabi ng Ria, sinisimula ko ng January. Kasi January to July, naka-assign ako sa Metro Manila. So thank you Lord naman sa family. Salamat sa Panginoon, ng mami ko, mga kapatid ko. Okay naman sila lahat noon. Tapos blessed naman sila lahat. Tapos nga, nung nagbago yung aking schedule from August to until now, to January, bago kasi napunta ako ng North, na-assign po ako ng Baguio, Pangasinan. Kakaibang spirit kasi nga, 6 months na walang uwian yun. Tapos kasama ko pa si Sir Tata, yun ang isang maganda doon. 6 months kami doon. Tapos kasama ko yung bunso kong isa, si Luis. Tapos naiwan sa center yung 2 bata. So talagang bagong experience. Noong una, siyempre, may mga concern. Pero salamat sa Panginoon. December na ngayon, 6 months. Almost 6 months na. Pero nakakatuwa talaga ang Diyos. Kahit kailan hindi talaga nagpapabaya ang Panginoon, mga kapatid. Tunay na napakaganda ng lagi niyang ginagawa sa buhay natin. At yun nga, yung nasabi nga ni Sister Ria na ako meron akong naging health issues din. Actually, matagal na yon na ngayon lang napaganda nga talaga eh. Talaga sila ibang klase. Kailangan pa ako mapunta ng norte for me to discover yung dapat kong ayusin sa aking sarili. Kasi babalik ako yung history ko ng aking lagi po ako hinihimatay. Oo nga. Tuwing nagugutom. Natirik pa yung mata. Opo, as in talaga nagpa-pass out po talaga ako every time na ako ay nalilipasan ng gutom. Actually, nangyari sa akin yan, mga 4 na beses na. Although mahahaba yung interval naman, year interval. At kailan ba yun? December yata yun. No? December nung nasa Pangasinan ako, nangyari ulit yun. Galing kami ng outreach ni Brother Julius sa Alaminos, Labrador. Mainit. Kasi wala akong breakfast hanggang lunch. Kaya pag uwi ko ng center, masama na pakiramdam ko. Hanggang sa yun, kinabukasan, may trangkaso ko, gano'n may sakit, walang kain. Pag tayo ko, yun na, nag-pass out na ako. So thank you Lord, ginamit pa rin gano'ng sitwasyon para magpa-laboratory, magpadala sa ospital, na-address yung issue sa akin. Na yun nga, Hypothermic ka. hypoglycemia, hypoglycemic, parang gano'n. Hypoglycemic. Sabi nga ni Brother Bing Tabora, yung aking sugar daw ubos. Kulang ko sa tamis. Kaya yun. Ng sobra, no? Kaya ako nagpa-pass out. Kaya yun, thank you Lord nga ayos. Ayun, sa napakaganda na na-address yung aking dapat ayos sa aking sarili. Tapos sa ministry naman, salamat sa Panginoon nga. At patuloy na ginagamit sa Panginoon. Tunay na, sabi nga meron ako naisip yung sabi nga ang kumakalimot sa pinanggalingan ay walang gabay sa kanyang patutunguhan. Kaya napakasarap pala yung mga nakaraang ating taon, 2023. Ating balik-balikan yung mga wonderful things na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Sabi nga sa Psalms 103 verse 2, do not forget how kind the Lord is. Lagi mong babalikan yung mga ginawa ng Panginoon. Atin lagi ipapander yun, ite-treasure, kasi magiging ating laging kalakasan yun, gabay natin yun, to move forward, to go on, magpatuloy pang masaya, may katapatan, na magdingkod sa Panginoon. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Alam niyo yung sinabi ni Minister Elmer, kailangang ipander
ni Mary yon dahil para maunawaan niya yung mangyayari sa anak niya. Alam niyo po ba mga kapatid, yon, that's one thing. Ang isa pa, kaya kailangan niyang i-ponder yon kasi sobrang hindi maunawaan yung nangyari sa kanya. Kasi birhen, tapos magbubuntis. Hindi ba? So, pag hindi mo pinander yon, hindi mo mauunawaan. Di ba yung ating mga nangyayari sa buhay natin, kapag ka hindi natin inisip yon at kumbaga pinagmuni-muni na kasama ang salita ng Diyos, hindi mo talaga mauunawaan kung ba't nangyayari. Pero once na naintindihan mo, hindi man mawala yung sitwasyon na yon, gumagaang. Remember mga kapatid, tayo po ay nagpe-pray kay Lord not to change His mind. Okay? Yan po minsan ang hirap sa atin. Akala natin pag nag-pray tayo, binabago natin ang isip ng Diyos o kaya nating baguhin ang isip ng Diyos. Hindi po. We pray para maintindihan natin kung ano yung plano ng Diyos sa buhay natin. Hindi po tayo nagpe-pray para baguhin ang isip ng Diyos kung ano yung plano niya sa atin. Kaya po tayo nagdarasal para maunawaan mo. Kaya ngayon, matanggal ka o hindi, dun sa sitwasyon na pinagpe-pray mo kay Lord, okay lang din. Kasi kung hindi ka man niya tanggalin doon, unawa mo na, alam mo na. Kaya napagdadaanan mo siya with flying colors kasi unawa mo. So imagine niyo kung di siya nagpander doon, baka nagpakamatay na rin yun. Biro mo kahihiyan ng malaki yun. Tapos ikakasal pa. Sino naman pong maniniwala? Alam mo, ikakasal ka, tapos nagkaroon ka ng immaculate conception. Sasabihin sa mga panahon na to, ay, bakit buntis ka na? Sasabihin mo, immaculate conception. Iiwanan ka ba rin, di ba? So kapag hindi ka nagpander, hindi ka nagmuni-muni, talaga naman, hindi mo maiintindihan yung mga pangyayari yan sa buhay mo. Kaya, kay Minister Elmer, yun, imaginein mo. Pero mataba siya ngayon, di ba? Maganda yung katawan niya ngayon. Sana lang Beng, tayo rin makalimot kumain, no? Oo. Sana, oo nga ang laki ng problema ni Minister Elmer, no? Nakakalimutan niyang kumain, pero hindi nag-breakfast, tapos di At yung payat talaga ang nakakalimot. Samantalang tayong mga malalaki, hindi nakakalimot kumain, Oo, di ba? O bago ako magtapos, dahil doon, tawagin nga natin si Beng. Oh. Ayan. Ay, praise God. Hello. Mic test. Good morning and happy Merry Christmas and Happy New Year po sa lahat. Thank you, Lord. Ang lakip ko na po. So kailangan na ako. 2024, magpapapayat ulit. Hindi nga. Sana naman mag-succeed. So, lubos-lubos po ang pasasalamat ng 2024. Yun nga po. 23 pala kasi yan, nakalimot na. 2023 yun nga po, dahil sa pagkamatay ng daddy ko, nagkasundo-sundo kami ng kapatid ko si Bong. Welcome na kami ulit sa bahay niya dahil nung last time po pumunta doon si Brother Jerry, hindi po siya pinapasok. Tapos sabi sa kanya, baka may mawala sa bahay ko. Sabi po sa kanya. Kaya masakit po yun. Pero nung after many years po, hindi po ako tumigil ng kakachat sa kanya hanggang sa namatay ang daddy ko. Nagulat na lang po ako. Nandun na siya sa burol ng daddy namin. At from then on, 2023, pumasok ang 2023, naging maganda na po. Lagi niya na kaming hinahanap, pinapupunta doon. Thank you Lord sa ginawa ng Panginoon.
healing of relationship. Pero ngayon, ano na talaga, parang, kasi nung una medyo ano pa rin, parang nagiging aware kami sa kilos namin. Ngayon medyo mas maganda na, mas nakaka-flow na kami sa aming relasyon. May prayer na lang ako na susunod naman, matanggap niya rin yung isa ko pang kapatid. Para kompleto na kami. So thank you pa rin kay Lord talaga dahil yun pa lang ay isang big miracle na po para sa amin. At saka yung 2023 din po na pinapasalamatan ko sa Panginoon na magpapakasal na ang anak ko, nag-engage na sila. So sa wakas, meron na akong anak na magpapakasal and God willing, magkaapo na ako kasi aso lang yung inaalaghan ko, ginagawa kong Baka baby. pagka nagkaapo ka, pumayat ka kasi magkakaroon ka ng apostolic ministry. Kung anong kalooban ni Lord. Siyempre may stages ang life eh. Baka doon na nga ang punta ko. Kaya sobra saya ng buhay. Lagi lang magpasalamat talaga. In everything, give thanks. Kaya thank you Lord po sa lahat. Amen. Amen. Thank you, Lord. Isa pa si Minister Ali. Minister Ali. Merry Christmas po. May kinakanta ko kanina. Mary, did you know that the baby child you delivered will soon deliver you? Speaking of yung chronological order ng events, yung mga pictures ko po kasi naka-store sa cloud, sa Google. Kaya pag ni-start mo sa 2023 January, nare-recall ko lahat yung kaganapan hanggang sa ngayon. Automatic kasi na-i-store yun. Kaya thank you Lord kasi nung January ng 2023, nagtapos na yung aking assignment sa Pangasinan. For the first time, nakaranas ako ng despedida. Hindi ako nakakaranas, kasi hindi ako naalis. So, tuwan-tuwa ako na despedida, tuwan-tuwa ako. Kasi yung first time ko nakaranas. Tapos nung na-assign ako ng Metro Manila, naku, ang daming bagong napuntahan. First time ko nakarating ng Talim, it's an adventure kasi buti na lang may Google Map. Address lang yung kukunin ko, nakakarating ako sa Sabi ko kung Lazada at saka Shopee, nakakarating sa destination prayer meeting pa ako. Kailangan puntahan. So kailangan ko lang yung address ako. Lagay ko sa Google Map, nakakarating ako. So ang daming bagong napuntahan ko nitong 2023. Kasi ngayon, na-assign ako ng Metro Manila. Tsaka napakaganda ng aking posisyon. Ako ang substitute. Pagka wala sila, ako pasok. Pasok, Brother Ali. Kaya nakakatawa kasi ang dami kong na-meet. Ang pinakamalayo nga na napunta ko, assignment ko hanggang ngayon ay ang Gumaok. At ang nakakatawa, meron kaming doon, share ko lang sa inyo din. May prophecy kami doon. Na for the year 2024, God will bless us, God will expand our territory, and God will always be with us. Amen. Yun yung naging sharing namin doon. At saka isa pang gusto ko i-share sa inyo. Kasi ito naging yung chronological order ng pictures. Mag-first fruit kami. Alam niyo yun? Sa January, ang nag-usapan namin, yung unang-unang benta ng mga negosyante, unang-unang natanggap na pera, lagyan natin sa envelope. Sabi ko. At kasama dun yung prayer na kung matagal na tayo may utang, hindi tayo makaalis-alis, lahat ang hirap matamo yung prayer, yung sagot, dalhin natin sa ganun. Kasi baka yun ang ating magbigay ng another venue of blessing sa atin. Kaya meron kayong mga projects na sa 2024. Maganda kasing tignan na kaagad yung future . Kasi yun ang ginagawa ng past. Preparing us for the future. And always remembering na
God is always with us. In Amen. Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. Oh, excited na excited si Minister Ali sa coming year, no? Oo, thank you, Lord. Alam niyo, magandang prayer talaga yung prayer of Jabez, lalo na ngayong 2024, mga kapatid. Di pa nga natin natuloy yun, di ba? Meron pa ngang last yun eh. Oo, and that you would keep me from evil, ano? Tutuloy natin yan, mga kapatid. So, narinig po natin lahat yung mga good things na ginawa ng Diyos sa buhay po natin. Na kapag alam niyo kung ba't kailangan niyo po siyang itago sa puso, para anytime at anywhere na may mga ilangan nung testimony mo, nakatago siya dyan. Alam na alam mo at detalyado mo siyang na-share doon sa tao na yon na nangangailangan. Ang gamot po sa mga taong nakakalimot ay paalala. Isa pa pong dahilan kung bakit kailangan mong i-chronicles ang mga magagandang ginawa ng Diyos sa buhay mo ay for referral. Anong ibig kong sabihin? Ang buhay natin, umiikot lang po. So pag hindi mo itinago sa puso mo yung track record ng Diyos sa buhay mo, kasi yung dating naging problema mo, dadaanan mo ulit yun eh. Oh, yes, somehow madadaanan mo yun. Minsan ibang level, di ba? Ibang under a different circumstance, di ba? Pero ganun din siyang problema, madadaanan mo ulit yon somehow sa buhay mo. So pag naalala mo, di ba, kung hindi mo kinakalimutan, ay, niligtas na ako ng Diyos sa ganyan dati, mas malala pa yan kesa dun sa dati. Nagiging encouragement sa'yo. Eh kung madali kang makalimot, ano ang basihan mo? Saan ka magre-refer? Hindi ba? Wala na naman. Balik ka na naman dun sa dating depression mo, discouragement mo. So maganda po talaga nagko-chronicles ka. Sabi ko nga, lagi ko sinasabi, gusto ko talagang mag-journal ulit ngayong taon na to. Kasi nga, importante po yun. Sabi nga ni Sister Farah. Plus sa journal kasi, nasasabi mo lahat kay Lord kung ano yung pinakalaman ng puso mo na hindi mo pwedeng masabi kahit na kaninong tao, kahit na sa mahal mo sa buhay. Doon malalagay mo. Wag lang mabasa. Wag lang mabasa nung iba, hindi ba? Pero yun po mga kapatid, likewise, we should never forget all the marvelous things na na-witness po natin na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Keep a clear memory, mga kapatid. Basta ito'y gawa ng Diyos, keep a clear memory. Kasi kakailanganin mo yon at merong mga ibang tao na mangangailangan po nun. So just like Mary, naging encouragement po siya tuloy sa atin kasi hindi niya kinalimutan. Na-pass na yon through generations. Hindi ba? Sino ang mga nawala na kay Lord na maaalala mo pa rin na sinasabi niya? Di ba? Kasi hindi siya naging madamot at hindi niya kinalimutan. At kahit sino makausap niya, paulit-ulit niyang sinishare sa'yo yung ginawa ng Diyos na yun sa buhay mo. Sino yung tao na yun? Sino yung co-worker natin na nawala na ngayon pero hindi mo makalimutan? Di ba si Sister Baby Perez? Yun, hindi mo yun makalimutan kasi naku, pag nag-share din yun. Sabi ko nga sa inyo, lumuluha ron pati kalabaw eh. Pero iba yung niya eh. Iba talaga mga kapatid, yung encouragement na mabibigay niya sa'yo. So yung mga bagay na yun, hindi rin dapat sinusolo yun, mga kapatid. Sineshare yun. Marami nga ngayon nakakatanggap ng mga pagpapala kay Lord pero ayaw i-share eh. Kasi baka mautangan, di ba? Kasi baka mamaya hindi nabigyan, kasi nagkaroon ka na pala. Nakikita niyo ba yung mga natin? Yung mga rason natin minsan na pagpapala na binigay sa'yo ng Diyos, tapos kailangan na encouragement yun ng ibang tao, pero ayaw mo, for selfish reasons, ayaw mong i-share. Hindi ba? Yung pala, binigyan ka ng Diyos ng ganun at niligtas ka sa ganung sitwasyon
para yung nangailangan, masabi mo sa kanya, maibalita mo sa kanya kung anong pagliligtas ang ginawa ng Diyos sa'yo. So, kagaya po ni Mary, mga kapatid, let us follow the tradition of Mary at i-share natin sa mga tao around us kung ano ang ginawa ng Diyos. Alam nyo, pag na-share nyo na yan, this year, bibigyan po kayo ng panibagong i-share ng Diyos. It doesn't matter, kahit bagong problema yan. Ikaw bang nag-solve ng mga nakaraang problema mo? Hindi naman, di ba? Ang Diyos din naman naging daanan ka lang. Di ba, mga kapatid? So, wag nating ipagdamot kasi, halimbawa, baso, punong-puno. Paano malalagyan ng, halimbawa, ito, madaming laman to, eto, makakabuti sa akin to. Kaso, kapag puno pa yung baso ko, paano ko maililipat yung laman nito dito sa baso ko? Puno pa yung baso ko. So, kailangan ko siyang i-empty para yung laman nito, maisalin ko lahat doon. Ma-experience ko ang lahat ng nandito sa loob nito, kung ano ang magagawa nito sa akin. Pero kailangan i-empty ko muna kasi may laman pa. Ganun din tayo. I-empty muna natin. Gusto mo ba ng mga panibagong blessing ngayong taon na to? Gusto mo ba ng mga panibagong problema ngayong taon na to? Panibagong pamamaraan ng Diyos kung papaano kanya gugulatin na grabe naman pala talaga kung papaanong gumawa ang Diyos at kumilos ang Diyos sa buhay natin. So, before the year end, mga kapatid, I encourage you to take time and ponder kung ano ba ang mga dinaanan mo na sobra-sobrang kitang-kita mong kung hindi sa kamay ng Diyos nang galing, hindi mo alam kung saan ka pupulutin. Let us remember that para mapuno po ng pasasalamat yung puso natin. At pag punong-puno ang puso, saan lumalabas yun? Sa bibig. Sa bibig. Kaya kapag ka ikaw, tinanong ka ng mga tao o nakausap ka, tapos wala kang ma-share, wala silang makuha sa'yo, kumbaga parang pag nakausap ka nila ng kulang sila, tapos naghiwalay kayo ng kulang pa rin sila, there's something wrong with you. May something wrong sa atin. Bakit? Hindi ba kumikilos ang Diyos sa buhay mo? Hindi pwedeng hindi Siguro, ang kulang ay ang relasyon mo sa Diyos. Ngayong taon na to, ayusin natin, mga kapatid. Ayusin natin ang relasyon natin sa Diyos. Alamin natin kung saan tayo pinapahingi ng tawad ng Diyos na nagawa natin at alamin po natin kung saang parte ng buhay natin, especially ng spiritual life natin, may gustong baguhin ang Diyos. Gawin natin yon para yung mga experiences natin, bago naman. Kaya nga sabi ni Jabez, bless me, enlarge my territory. Let your hand be with me. At yung next week, ituloy natin ito. Magandang prayer ito for this year. Sa lahat po muli ng mga kapatiran natin na hindi nakalimot sa kanilang tipanan kay Lord, narito po ang mga ilan sa mga pinasaya po ninyo ngayong Pasko na ito. Ayan po, tignan natin. Ayan. Yan. Ano yan? Parang kukuyugin ka na talaga. Nakita nyo ba yung mga nakabilad na yan na nangingitim na po dahil sa pagkakabilad sa araw? Tignan nyo naman yung mga ngiti nila, mga kapatid. Isa po kayo sa mga dahilan ng mga ganyang ngiti nila, Tignan nyo. Napakalaking halaga po sa kanila niyan. Siguro more than the bigas, ikinaliligaya nila yung may tao pa rin nagbibigay ng ganyan, Hindi pa rin nawawala yung ganyang spirit. Kaya nakakatuwa po talaga. Ayan. Alam nyo, nagta-traffic nga yan bigla ang
Alam mo na, parang sumakit yung ano ko hanggang ngayon yung balikat ko. Yung bigla ang bigat pala niyan eh. Oo, yung abot mo ng biglaan ba? Kasi nga, nagkasalukuyan silang nagtatraffic eh. Oh, yan oh, sa may gasolinahan dyan, di ba? Oh. Ayan oh, tignan nyo yung ngiti nila oh. Ayan oh, yung nasa dulo, yung hindi makasalita. Di ba? Pipi ba yan? Yung nandun sa kabila, yung sa may tapat ng Pancake House, di ba? Tsaka ng Starbucks. Oo. Ayan ang ating yung isa, yung ating gwardiya na 10 taon na daw siya dyan. Yung iba naman yan, yung mga sweeper natin. Oh. Si Terry pala yung mukhang binigyan. Si Terry pala ang mukhang binigyan, hindi yung mama, no? Dahil doon sa suot ni Terry, talaga to si Terry, oo. Ayan. Ayan, thank you, Lord. Isa po kayo sa mga naging dahilan kung bakit ganun ang mga ngiti ng ating mga kapatiran. At yan po ay ongoing, mga kapatid. 10 pesos a day lamang po. Ang 20 ngayon, bariya na lang kasi malapit nang mawala ang papel. So what is 10 pesos a day? Kaya thank you, Lord po. Alam nyo, the Lord will not forget the work you did and you are still giving. Yung mga binigay natin to the brethren. Hindi po nakakalimot ang Diyos. Kaya happy birthday po kay Sister Elenita Sablay ng ating Bulacan, Sister Elena Lagak, Sister Christy Garcia, and Brother James Bartolome. Happy anniversary din kay Brother Doc Edwin and Sister Tin Lopez, kay Brother Baby and Sister Celia Rosario, Brother Doc Richie and Cherin Concha. Yan, happy birthday po and happy anniversary sa inyong lahat. Anniversary, happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord doesn't leave you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Ayan, thank you, Lord. Maraming salamat po sa nagstay kahit tayo ay nag-overtime. Pinuno naman po natin ng pag-alala ang oras na to sa mga ginawang kabutihan sa atin ni Lord. At para po sa ating sharer of the day, ang daming mga nag-share na mga kapatiran. Madami ang maraming labahin. Kaya narito po, tignan natin kung sino ang pagpapalain. Lumampas. Brother Darwin, makakapaglaba ka na. Congratulations kay Brother Darwin Datu ng ating Makati. Ayan, Sister Mau. Kaya mo nang linisin ang buong bahay sa sabon na yan. Congratulations, mga kapatid. And for our repeat new song of the week, Pasko ay para sa lahat, composed by Sister Sally Bartolome. Tomorrow po, live tayo ulit, mga kapatid. See you again tomorrow. God bless you.
magdiwang pagkat nalalapit na ang araw na inaabangan. Nagbabadya ang Pasko, tayo ay magingin tulad ng bituin. Pagkat si Kristo'y nasa atin, anong saya ng bawat damdamin. Pasko ay para sa lahat, pag-ibig sa puso ay igawan. Pasko ay para sa lahat, mahirap man o mayaman, puti ka man o kayumanggi, nagdiriwang pag Pasko. Tayo ay magdiwang pagkat nalalapit na ang araw na inaabangan. Nagbabadya ang Pasko, tayo ay magingin tulad ng bituin. Pagkat si Kristo'y nasa atin, anong saya ang bawat damdamin. Pasko ay para sa lahat, pag-ibig sa puso ay igawan. Pasko ay para sa lahat, mahirap man o mayaman, puti ka man o kayumanggi, nagdiriwang pag Pasko. Igawad ang kapatawaran, limutin ang problema, pagkat si Kristo ang dahilan ng Pasko. Pasko ay para sa lahat, pag-ibig sa puso ay gawa. Pasko ay para sa lahat, mahirap man o mayaman, puti ka man o kayumanggi, nagdiriwang pag Pasko. Pasko ay para sa lahat, pag-ibig sa puso ay gawa. Pasko ay para sa lahat, mahirap man o mayaman, puti ka man o kayumanggi, nagdiriwang pag Pasko. Nagdiriwang pag Pasko, nagdiriwang pag Pasko. Second Timothy 2